Merong record ng komunikasyon sa pagitan ni Yusek Adrian Bersamin at ni Pangulong Marcos mula December 2024 hanggang July 2025. Kabilang dito ang mensahe ng pagtanggap ng delivery ng 8 billion mula kay Bernardo na pinarating kay Pangulo kasama ang acknowledgement o tugon ng Pangulo na okay. Sabi po sa mensahe, complete na po ang 7.122 delivery sa akin. Tapusin ko po ang computation today. Kalakip nito rin ang detalyadong computation ng mga pinaggastusan ng 8 billion na kickback. Kasama po rito, pangunahin ang gastos para sa mga kandidatong sinuportahan ng Pangulo noong nakaraang eleksyon. Kasama rin ang gastos sa mga TV ad para sa eleksyon. Pambayad ng 6 million pesos para sa dayuhang pollster na si Perud na ginagamit na election consultant ng Malacanang at 68 million pesos bilang talent fee para sa isang performer na ginamit ng administrasyon sa kampanya. Nagpatuloy ang komunikasyon na ito hanggang July 2025. On July 10, pinaabot ni Yusek Bersamin na may delivery siya ng 2 billion pesos para sa Pangulo sa Nara Residence sa Fort Park at sa sagot ng Pangulo, sasabihan ko si June Barry. This is July 10. The President appears to be receiving kickbacks days before he went to Congress. Humarap siya rito at nagsabing, mahiya naman kayo. Bukod kay Yusek Bersamin, may kopya po ng record ng komunikasyong ito si Congressman Leandro Liviste at pinarating sa amin. Sa ilan sa aming mga kasapian dito, kasama si Congressman Erice, hawak din ito ng isang LGU official. Sa madaling sabi, may malakas na ebidensya sa aligasyon na may alam ng Pangulo ang corruption sa flood control. Direktang lumahok siya at tumanggap siya ng kickback mula rito. Grabe po mga kababayan, yung nangyayari sa ating bansa. Kung ito po ay totoo, yung sinasabi ni Congressman Antonio Tinio, at ito naman ay mula kay Congressman Leandro Liviste na pinatunayan po ito pinatunayan sapagkat gumawa ng affidavit si dating Yusek Adrian Bersamin, mga kababayan, dapat ay asikasuhin ito. Dapat hindi isantabi ito. Dapat bigyan ng pansin ito, mga kababayan. Dapat maimbestigahan ito ng mga kinauukulan. Diyan natin malalaman ngayon at makikita kung gaano katindi itong ombudsman at mga senador, mga congressman sa kanilang paglaban sa korupsyon, mga kababayan. Kaya hindi natin maiaalis, gumagawa talaga ng paraan ng nasa taas para nang sa ganun ay hindi malimutan ang nangyaring nakawan sa kaban ng bayan, gumagawa talaga ng paraan Kahit na pilit na tinatabunan, pilit na binubura sa isipan ng mga tao, pero may mga lumalabas na ganito hindi po umubra si Tariela, mga kababayan. Hindi umubra si Tariela, China at ang mga iba't iba pang issue para tabunan ng flood control, mga kababayan. Lumalabas pa rin. At naghahanap talaga ng katarungan itong ating mga kababayan. Vox Populi. Mga kababayan, Vox Day. Meron tayong mga... Mga kababayan, ito na yung sinasabi natin na lalabas at lalabas din ang katotohanan, mga kababayan. Ihahayag at ihahayag po sila, mga kababayan, sa tamang panahon, Kaya itong revelasyong ito ni Congressman Antonio Tinio, mga kababayan, mukhang dito na magkakaalaman, mga kababayan. Magkakaalaman po ito. Kung gaano ang stand ng mga senador, yung mga nasa DOJ, ombudsman, lahat ng sangay ng gobyerno na tila laban o lumalaban sa korupsyon. Kung lumalaban talaga itong mga ito. Kasi parang
gusto nilang limutin natin ang tungkol sa flood control, mga kababayan. Hindi naman pwede yon, mga kababayan. Kailangan natin ng katarungan sa nilimas na kaban ng bayan. Kaya tuloy-tuloy tayo sa laban ng korupsyon, mga kababayan. Ha? Oo, tuloy-tuloy tayo. Hindi natin tatapusin ito at hindi natin kalilimutan ito, mga kababayan. Laban lang, laban lang. Yun lang muna, mga kababayan. Ito kasi, yung video ito, ay ngayon lang po nangyari ito. Ngayon lang po nagkaroon ng pagkakataon si Congressman Antonio Tinio na ihayag itong mga pangyayaring ito at mga nalalaman niya tungkol dito sa palitan ng mensahe ng Pangulo at ni dating Yusek Bersamin, mga kababayan. Gusto lang namin i-share po ito sa inyo. Yun lang, mga kababayan. At muli po, Just Vlog bumabati po sa inyong lahat.